Makinig kayo at tandaan ito ng lubusan mga kapatid, dahil ito ang katotohanang nakaukit sa salita ng Diyos na ang buhay na ito ay isang maikling paglalakbay at pagsubok lamang, at ang tunay nating tahanan at kaganapan ay wala dito sa lupa kundi sa kabilang buhay na walang hanggan. Sa buong kasaysayan ng pananampalataya, malinaw na ipinakita na ang tao ay nilikha hindi lang para kumain, kumita, at magpakasasa sa mga bagay na nakikita ng mata, kundi para ihanda ang kanyang sarili at kaluluwa sa pagharap sa lumikha na siyang nagbigay at kukuha rin ng buhay sa itinakdang oras. Ito ang payo ko sa inyo base sa banal na katotohanan, huwag ninyong hayaang maging sentro ng inyong buhay ang mga bagay na panandalian lang at mabilis na lumilipas, dahil kung ang puso ninyo ay nakabaon na sa mundo at sa kanyang mga luho, paano ninyo kakayanin na bitawan ang lahat ng ito pagdating ng araw na tatawagin na kayo? Diretsahan lang tayo, sa panahon ngayon na tila nababaliw na ang marami sa paghahabol ng yaman, kapangyarihan, at kasiyahan dito, dapat tayong maging matalino at makita ang realidad na lahat tayo ay hiram lang ang buhay at anumang oras ay pwedeng matapos ang ating oras dito nang walang paabi at walang warning. Tandaan ninyo, ang taong matalino ay may pananaw na higit pa sa nakikita ng mata. Alam niya na ang lahat ng tagumpay at yaman dito ay may iwan din natin sa ibang tao o sa mga tagapagmana, at ang tanging dadalhin natin sa kabilang buhay ay ang ating mga gawa at ang kalagayan ng ating kaluluwa. Huwag ninyong sayangin ang bawat hininga at pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa inyo sa mga bagay na walang saysay at walang kabuluhan sa espiritual, dahil ang oras ay ginto at hindi na ito maibabalik kailanman para magbago o gumawa ng mabuti. Ang tunay na mananampalataya ay namumuhay na parang dayuhan lamang dito sa mundo, ginagamit niya ang mga bagay pero hindi siya nagpapadala o nagpapalupit dito, dahil alam niya na ang tunay na yaman ay dapat nating itinago sa langit kung saan walang uod at kalawang na sumisira. Sa huli, mare-realize ninyo na ang pinakamatalinong desisyon na magagawa natin ay ang unahin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran higit sa lahat, dahil sigurado tayo na kapag ginawa natin ito, ibibigay din niya sa atin ang lahat ng ating kailangan dito at higit pa roon, ang buhay na walang hanggan. Kaya simula ngayon, baguhin na natin ang ating pananaw, huwag na tayong masyadong kumapit sa mga bagay na madaling masira at mawala, at siguraduhin natin na handa tayo palagi dahil hindi natin alam ang oras o araw kung kailan tayo tatawagin pabalik sa ating tunay na tahanan.